Magandang gabi, Pilipinas. Welcome sa Tambayan. Sa naging talakayan ng Banatero sa programang Vox Populi, pinagdugtong-dugtong nila ang mga pangyayari sa bansa. Sentro sa kanilang diskurso ang hinuha na ang administrasyon at ang mga kritiko ay may iisang target, ang pilayin ang mga pangunahing taga-suporta ng mga Duterte. Ayon kay Banatbay, target talagang alisin at pilayin ng mga kalaban sa politika ang mga tapat na kakampi ni Vice President Sara Duterte, kung saan ang butihing pastor ang itinuturing na number 1 sa listahan. Naniniwala ang grupo na natatakot ang mga nasa kapangyarihan sa potensyal na panalo ni Inday Sara sa 2028. Lalo pat napatunayan na umano ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang kanyang makinarya sa mga nagdaang kampanya. Pero alam mo, itong kay Pastor, kasama yan sa plano para kay VP Sara Duterte. Kasi alam nila na, di ba, ang sumuporta talaga ng matindi si Pastor kay PRRD. So, alam naman natin yun, sa aeroplano, sa bus, sa lahat. Sa network. Support. Nakita nyo na lang yung 2025 na campaign ni kailangan nilang Pilayin. Pilayin talaga. Talagang tanggalin lahat ng mga sumusuporta kay Inday at number 1 diyan si Pastor, Yeah. 'di ba? So gusto nilang mailipad para mawala na talaga. Kinustyon din ni Boss Dada ang takbo ng hustisya sa bansa. Ayon sa kanyang obserbasyon, mahigit 1 taon nang nakapiit sa kulungan ang butihing pastor, pero tila mahina raw ang ebidensya at nagkakabaligtaran na ang mga testigo ni Risa Hontiveros. Binatikos din niya ang tila dual personality ng gobyerno at binigyang diin ang pananaw ni Senator Rodante Marcoleta na dapat unahin muna ang mga kaso sa Pilipinas bago ang usaping extradition. So, sa tingin nyo, banat ba yung mga banateros? Sa tingin ba nila mahina yung kaso ni Pastor Kibuloy dito sa Pilipinas kaya gusto nilang ipatapon sa Amerika? Malamang. Kasi ganyan din ang ginawa kay Pangulong Duterte. Hindi siya makasuhan dito. Hindi tumatayo yung mga gustong ikaso sa kanya dito kaya ginamit ang ICC. Hindi kaya ngayon, ganun din ang ginagawa nila dahil masyado na rin matagal eh. 1 taon mahigit na rin si Pastor na nakakulong. Tapos wala mang ebidensya. Hindi kaya nakikita nila na mukhang mahina yung mga ebidensya laban sa kanya. Kasi yung mga testigo ni Risa Hontiveros, sisibaliktaran na. O hindi ba? Yung mga dating mga testigo nila, wala na. Sa kabilang banda, pinuri naman ni Coach Oli ang katapangan ni Pastor Apollo na hindi raw natitinag sa mga demanda dahil sa paninindigan nito sa bayan. Gate ng mga komentarista, bigo ang mga nais magpasara sa SMNI at magbuwag sa KOJC. Dahil sa halip na humina, mas lalo pa umanong lumakas ang kanilang hanay sa pag-usbong ng grupong Banateros na nagpapatuloy sa kanilang laban. Diyan ako talagang bilib na bilib kay Pastor. Maraming bilib kay Pastor dyan. Hindi katulad nung iba. Lagyan lang ng demanda, Takot na. takot Nagsibalik. na. Si Pastor Kibuloy, tunay na matapang. Talagang kulong kung kulong, basta paninindigan niya yung para sa bayan. Ang nasa isip niya, bayan talaga. Para sa mga Banateros, malinaw na may bahid ng politika ang mga legal na usaping kinakaharap ngayon sa bansa. Bagamat patuloy na nagbabantay ang mga nasa kapangyarihan, nananatiling matatag ang paninindigan ng kampo ng KOJC at SMNI na hindi sila matatakot sa anumang panggigipit. Isa pa, akala kasi talaga nito ni Risa Hontiveros at nung mga kasapakat nitong mga salot ng bayan, akala nila pag naipakulong nila si Pastor Kibuloy dito, akala nila babagsak ang Kingdom of Jesus Christ. Akala nila ang SMNI magsasara. Akala nila mawawala kumbaga madi-dissolve itong organisasyon, yung simbahan ng KOJC. Mas lalo lumakas eh. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNI News. 85 Filipino seamen ang ligtas na napauwi sa bansa dulot ng mga gulo sa Black Sea at Oman. Kabilang sa tinulungan ng pamalaan ang 14 na Pilipinong seafarers ng MTA Close na ligtas na ibinaba sa Shinas Port sa Oman matapos ang missile incident na kinasasangkutan ng kanilang barko noong Hulyo 20.
dinala sila sa Muscat International Airport kung saan binigyan sila ng pagkain, airport assistance sa tulong para sa kanilang repatriation. Umalis sila sa Muscat noong Agosto 9 at tumating sa Maynila nitong Lunes, Agosto 10. Bukod dito, 23 Pilipinong marino na naapektuhan ng mga insidente sa Northern Black Sea ang nakatanggap ng welfare, financial at travel assistance mula sa DMW at OWA. 10 tripulante ng MV Cristina B ang tinulungan sa Constanta Port sa Romania. Binigyan sila ng pagkain at financial assistance at tinulungan sa proseso sa border police bago dinala sa isang hotel malapit sa paliparan para sa kanilang pag-alis pabalik ng bansa. Sa Istanbul naman, nagbigay ang mga tauhan ng DMW ng airport at financial assistance sa 13 marino ng MV Asia para sa kanilang pagpapatuloy ng biyahe pauwi sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan din si DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa mga dayuhang pamalaan at kinaukulang otoridad upang mapabilis ang proseso para sa mga Pilipinong marino na naapektuhan ng mga insidente. Sa isa pang insidente, 6 na Pilipinong seafarers ng MT Blue ang ligtas na nakababa sa barko matapos itong malubhang mapinsala sa drone attack habang naglalayag sa Northern Black Sea noong Hulyo 8. Dinala ang MT Blue sa Yalova, Turkey para sa technical assessment at idineklarang hindi na kayang ayusin. Nanatili muna sa barko ang 6 na Pilipino upang tumulong sa pagmamando nito hanggang sa dumating ang kapalit na crew. Noong Agosto 6, pinayagan ng bumaba ang 6 na marino matapos formal na akuin ng Russian replacement crew ang responsibilidad sa MT Blue. Dumating sila sa Istanbul at agad na tinulungan ng DMW bago nakauwi sa Maynila noong Agosto 7. Binigyan din sila ng medical check-up at financial assistance ng DMW at OWA. Bukod dito, 37 Pilipinong marino mula sa MV Marathi, MV Blue at MV Minuan Pioneer ang nakauwi sa bansa noong Agosto 7. Sinundan ito ng pagdating ng 11 marino ng MV Hawk 3 noong Agosto 8 na kumumpleto sa pag-uwi ng 22 Pilipinong tripulante ng naturang barko. Sa paliparan, tiniyak ng OWA at DMW na maibibigay ang kinakailangang welfare assistance at iba pang suporta batay sa pangangailangan ng bawat returning seafarer. Nakipag-ugnayan din ang mga ahensya sa kanilang licensed manning agencies at iba pang kinauukulang tanggapan para sa maayos na post-arrival arrangements. Hindi nagtatapos sa pagdating sa paliparan ang serbisyo ng pamalaan. Tiniyak ng OWA at DMW ang patuloy na suporta sa mga marino para sa kanilang susunod na hakbang mula welfare assistant hanggang sa mga kinakailangang post-repatriation at reintegration services. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Umabot na sa 8 katao ang kumpirmadong nasawi habang 9 naman ang sugatan dahil sa mga insidenteng may kaugnayan sa sama ng panahon sa Luzon. Ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay sa tala ng ahensya, 3 sa mga nasawi ay mula sa Batangas. Isa dahil sa pagkalunod sa Batangas City, isa dahil sa pagkakakuryente sa Lipa at isa dahil sa landslide sa Santa Teresita. 3 rin ang nasawi sa Rizal dahil sa rock slide sa Rodriguez at pagbagsak ng puno sa Antipolo. Samantala, 2 ang nasawi sa Benguet dahil sa mga pagguho ng lupa. Bukod sa mga nasawi, 9 na individual din ang naiulat na sugatan. 7 rito ay mula sa Benguet dahil sa landslide at vehicular accident, habang tig-isa naman sa Rizal at Cavite. Patuloy ding nakararanas ng matinding epekto ang ilang komunidad. Mahigit 10,000 na pamilya o tinatayang 34,400 individual ang nananatili sa evacuation centers, habang nasa 752,000 individual na ang apektado sa buong Luzon. Samantala, naglabas ang DOST Pag-asa ng rain-induced landslide and flooding advisory dahil sa patuloy na pag-ulan. Nasa 3,678 na barangay ang pinag-iingat at pinapayuhang maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinaalalahanan din ang mga residente na bantayan ang pagbabago sa antas ng tubig at unahin ang kaligtasan. Maaaring iscan ang QR code upang masuri ang antas ng panganib sa baha at pagguho ng lupa sa inyong lugar. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito yung Citizen Correspondent Stella Maris, SMNI News.